Hey mga brods, eto na nga. Hindi mapakali ang SMB dahil ito pong si Toras Joguela ay na-replace na nga ng import na ito na si Jordan Adams mga kabrods. So malakas ito Ito pong 6'5" former NBA player na ito mga kabrods. And guess what? Naglaro ito ng legit sa NBA na kupunan sa Memphis Grizzlies, which is nakadalawang season siya dyan mga brods, 2014 to 2016. So malakas talaga dahil biruin nyo ay first round and 22nd overall pick pa ito ng 2014 NBA draft. So talagang may napatunayan na ito pong sharpshooter na ito sa mga brods. Galing itong IBL sa Indonesian Basketball League kung saan naglaro din siya doon sa Dewa United Banten mga kabrod sa Indonesia, and which is nakalaban rin ito ni Justin Brownlee dyan sa IBL, which is yung Pelita Jaya na kupunan ni Justin Brownlee. And ito nga, tinanghal din itong IBL 3-point contest champion ngayon lang mga kabrods ito pong si Jordan Adams. So malakas talaga ito pong player na ito. Ewan ko na lang kung hindi pa makokontento ang SMB dito dahil sa last 8 games po nito ni Jordan Adams sa Dewa United ay halos 30 puntos pataas ang ina-average neto mga kabrod. So malakas talaga, sabi nga nila parang Justin Brownlee ito. Pero syempre mga kabrods, ibang Justin Brownlee ito. Mas sharp shooter mga brods which is ito ang bagay sa SMB dahil hindi naman na kailangan nila kumuha ng magaling na import sa ilalim dahil nandyan na sina Junmar Fajardo and ito pong si Mo Tautua, which is kailangan lang nila ng mga ganitong import na sharp shooter mga brods, mapa Governor's Cup man yun or mapa Commissioner's Cup. Pero ngayong Governor's Cup, ito pong 6'5" American player na ito pong si Jordan Adams mga kabrods, isa ito sa mga dapat nyong abangan dahil former NBA player ito, hindi to basta-basta mga kabrod. So hindi lang din naman sa Indonesia naglalaro rin ito, mayroon din mga Europe League na sinasalihan na to, like sa Mexico sa Libertadores de Querétaro mga kabrods doon sa Mexico. So malakas talaga. Europe, Asian mga kabrods, mapa American League mga kabrods ay talagang isa si Jordan Adams sa mga dumudumi na sa mga liga na yan. Kaya dito sa PBA talagang aabangan nyo ito mga kabrods. Alam ko mahihirapan si Justin Brownlee ito at ang kanyang position pa nga ay shooting guard or small forward. So hindi talaga pang center ito mga brods, which is talagang sa labas ito kumukuha ng pwersa at kumukuha ng puntos, which is pag nalingat yung bantay dito kay Jordan Adams ay ilista mo na mga brods. Alam ko isa ito sa mga magpapakamot talaga ng ulo sa mga makakalaban ng SMB. Biruin nyo super studded team na lineup ng SMB tapos kumuha pa sila ng Jordan Adams. Ang bilis ng mga brods, hindi pa nga nagsisimulang season bigla nilang pinalitan si Toras Joguela. Siguro nga sa camp ng SMB, sa training camps, sa ensayo nila hindi na-meet ni Toras yung standard ng SMB mga kabrods, which is nakulangan sila kaya bigla nilang na-tap at na-switch dito kay Jordan Adams, which is mga bros 30 years old pa lang. Palagay ko mas magaling nga talaga ito kay Toras Joguela, which is hindi talaga nagkamali ang SMB dito. 30 years old ito mga brods, which is prime years ito ni Toras Joguela. Maski nga si Lebron 40 na, pero tignan nyo rin sa USA nagkampiyon tapos nakuha pa yung gold medal sa USA mga kabrods. Kaya yung mga 30 years old na ganito nakatulad ni Jordan Adams ay bata pa ito mga kabrods. So syempre hungry pa ito sa kampyonato, lalong-lalo na sa PBA. Alam ko kayang-kaya niya ring matulungan ng SMB sa another title nila. Kaya ikaw mga brods komenta mo lang ang opinion mo dito sa bagong import ng SMB. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nabalitaan nyo na ba? Ito pong si Kelly Williams ay wala na rin pala sa lineup ng TNT Tropang Giga. So free agent itong si Kelly Williams mga brods. Ang 6'6" power forward or center nila na athletic mga brods, bigla nilang itong nilagay sa free agent list nila mga kabrod. So sayang lang dahil isa itong si Kelly Williams sa mga nagiging backup ni Poy Eram dyan sa ilalim mga kabrod. So sayang din kasi athletic ito. And yun nga mga brod, siguro nga bigla itong inalis ng TNT dahil nakita rin nila
na ito pong si Kelly Williams ay nasa 42 years of age na rin mga kabrod. Siguro nga mahihirapan na si Kelly Williams makipagsabayan sa mga batang players. Pero sa mga nakikita kong highlights ni Kelly Williams last season mga brods, hindi pa rin parang hindi natandang isang Kelly Williams talagang. Andun pa rin yung kanyang athleticism. Siguro nga hindi lang pumasok doon sa sistema ni Coach Chot Reyes ngayon season kaya bigla itong nalagay sa free agent list. And kung babasihan lang naman yung awards, wala nang kailangan dapat patunayan pa ito pong si Kelly Williams. Onting background lang tayo, 8-time PBA champion itong mga brods. And nanalo na rin ito ng MVP taong 2008. Talo pa niya si Jason Castro, di ba mga brods? 2 beses pa naging best player of the conference. So ang dami mga brods, dami na niya talagang awards. Ito pong si Kelly Williams. Pero ito mga brods, itong Ginebra kasi ay naghahanap sila ngayon sa mga listahan ng free agent list kung sino yung pwede nilang kunin sa lineup nila. So yung pwedeng tumulong sa ilalim. So nagbabalak ang Ginebra na kunin ito pong si Kelly Williams pero inaaral pa nila kung talagang pwede ito sa sistema ni Coach Tim Cone. Pero alam din naman natin na mas magaling si Coach Tim kay Coach Chot Reyes. Kaya napatunayan niya ni Coach Tim sa FIBA OQT, di ba mga kabrods? At natalo pa natin yung Latvia. And yun nga, siguro sa sistema ni Coach Chot, hindi bagay doon si Kelly Williams. Pero sa sistema ni Coach Tim Cone, mga kabrods, malay natin, pasok ito. Kahit naman 42 years old na, ito pong si Kelly Williams, mga brods, hindi pa rin niya pinapabayaan yung kanyang body conditioning. Nandun pa rin, talagang bato-bato pa rin mga bros, parang hindi natanda. Sabi nga nila, kalabaw lang natanda. Si Lebron nga, na 40 years of age na rin, napaka-gold niya ang USA, di ba mga brods? So talagang wala yan sa edad mga brods, nasa conditioning ng katawan yan. Siguro, pag sobrang tanda mo na talaga, siguro doon nabibigay. Pero 40 mga brods, kaya pa yan ni Kelly Williams. So sayang lang din, ito pong former MVP ng PBA ay bigla na lang napuntan ng free agent list mga kabrods. Dati na nga rin itong nagretiro pero bumalik lang dahil kay Coach Chot Reyes nung pagbalik ni Coach Chot sa PBA. Pero syempre mga bros, kahit papano, malaking tulong ito kung makuha ito ng Ginebra. Bakit? Dahil si Isaac ko mga bros, yes, napalitan niya si C-Stan pero hindi naman niya kasing tigas sa ilalim si C-Stan kaya medyo mahirapan ito sa ilalim. Unlike ito pong si Kelly Williams, bato-bato na, veterano na, malakas, matigas mga bros, alam na niya kung paano umiscore at kung paano dumepensa sa ilalim. At isa pa dyan, high flyer pa si Kelly Williams. Sabi nga talagang hindi natanda, di ba? Kaya kung makuha man ito ng Ginebra, ang pinaka talagang matutulong ni Kelly Williams ay depensa sa import, lalong-lalo na may import tayo. Tapos sa rebounding mga brods, magaling din si Kelly Williams. Tapos kaya ring umiscore ito sa ilalim. Meron ding shooting kahit papano. Pero mga bros, pagdating sa scoring, syempre, paubayin mo na yan kanya Scottie Abarrientos mga bros. Pero pag sa depensa at pagdating sa mga rebounding skills, ay aasa mo na rin yan kay Kelly Williams. Kaya pag-aaralan nito ng Ginebra mga bros kung talagang kukunin nila ito pong veterano na ito. Kaya komento mo lang po yung dito mga bros at isahin natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.